Yo! Magandang araw sa inyong lahat guys. It's me, I'm back again. Janitor sa Europe guys, hindi guwapo pero may it's alright. Alright, it's me again guys, Janitor sa Europe. Alright, so for today's reaction video guys, no, matutunghayan natin ang mga sagot sa katanungan, no, ni Kalingap Awi at saka ni Tatay Raisan. Alright, so wag na nating patagalin pa guys. Umpisahan na natin guys, panoorin natin or i-react natin kung ano ang mga kasagutan ni Dudong Roel of Malalag and Rachel Morales. Alright? Kamusta na paring Roel? Ay, grabe. Okay lang naman. Kagaya ng naranasan mo din bilang isang charity vlogger. Ganun din yung naranasan natin. Siyempre may hirap doon. Kasi nga, physically, yung pagod tayo sa pagcha-charity. Pero at the same time, masaya kasi nga meron natutulungan everyday. Maraming napapasayang tao. Ano yung nararamdaman mo kapag nakakapasaya ka ng tao? Siyempre bro, satisfied ako. No? Yung feeling na pupunta ka doon is talagang yung talagang maramdaman mo yung pagod. Kasi nga, dami mga dalang mga materyales, kasi nga may mga pabahay tayo ngayon. Pero habang nag-vlog tayo, iramdam mo yung pagmamahal mo sa vlogging, di ba? Nakuha mo yung puso ng bawat beneficiaries mo. Kaya medyo iniisip na din na mukhang pamilya na din. And then pag-uwi, ayun, masaya. Kasi nga may napasaya, may natulungan tayong pamilya. Yun. So yan, pagkasama mo mga kaibigan mo at si Rachel, ano yung nararamdaman mo kapag naglilingap ka? Pag kasama ko sila, talagang doble yung saya. Doble. Triple pa. Triple. Ay, pag andyan silang Siyempre, no. Kasi kung marami kayong naglilingap, di ba? As a group kayo na nagba-vlog doon. Halo-halong emosyon, di ba? Siyempre, andyan yung Iyak. yeah. Ay, oo, pwede naman. Talagang normal yan, di ba? Bilang sa charity vlogger. Yeah. May vlog tayo na talagang inspiring yung buhay, di ba? Yung Parang kami. yun. Kaya nga, naiyak din tayo, di ba? Oo. Iyak ka man. Ikaw na iyak. Yan na lang, silently crying. Yeah! Bakit kilala mo ko nun? Siyempre, pinapanood ko. Di ba? Yeah. Kaya, ayun. Baka man tinawagan mo ko. Di ako ganyan. Baka panahon ng iyak. Ano yung pamut baby? O nga. So ayan, kamusta naman kayo ni Rachel, Roel? So, Okay ngayon, naman okay po. naman po. Okay naman kayo? Doing good? Doing well. So ayan, ikaw naman Rachel, kamusta ka na? Okay lang po. Kamusta Okay ang, lang. kamusta ang pagbablog? Okay naman po. Tuloy-tuloy din yung Opo. pagbablog mo. So, masaya ka ba na lagi mong kasama si Roel? Ano naman po? Super. Alright, so naririnig natin yung unang mga tanong ni Vincent Calyada sa boyfriend and girlfriend na si Dudong Roel of Malalag and Langga Rachel Morales guys, no? So, pasiunang tanong pa lang yun guys. Balik kumustahan pa, no? Kasi in-interview sila ni Vincent Calyada guys, no? So, antabay lang tayo dyan kasi papunta na tayo sa mga katanungan ni Vincent Calyada. Alright? So, panoorin natin guys. Let's go! So, by the way, nako na tayo sa magandang usapan. Ayan, Roel, nung na-vlog ko si Papa mo, grabe yung iyak niya. Talagang naiyak. Siyempre, ang isang ama, ramdam niya ng anak, mga ginagawang sakripisyo. Kasi nasaksihan niya yung paglaki mo na na ginagawa mo lahat. Tataram sa gilid. Na nagtitinda ka dati. Ano yung mga naranasan mo dati? Grabe.
Kailangan pa. MMK lang. So, syempre, mas maraming viewers ang makakaintindi ng mga pinagdaanan mo talaga, bro. Ano din talaga? Then man, ano pa, since elementary hanggang high school ako, Mm. talagang honestly, talaga akong humingi ng baon kina mama at papa. Hindi ka nag- Oo, hindi ako naghihingi kasi nga kusa akong naghanap ng diskarte. Kaya yun ang naisip ko since estudyante pa ako. Mm. Yung ginagawa ko is nagbebenta ako sa loob ng school kahit bawal. Kasi nga andyan yung canteen, yan yung kalaban mo. So, ayun, nakiusap ako sa teacher namin na kung pwede, yung ano lang, di ko lang ipapaalam sa canteen Mm. na andyan ako nagtitinda. Kahit ano, kasi noon kasi malakas yung mga Poji bar, ganyan. Tapos magkano lang yung kita doon, natubo doon. Kaya yun, hanggang naging high school ako, ganun pa rin yung ginagawa ko. And then pagdating sa high school, yung mga kaklase ko is talagang ang hirap magtinda na through cash. Yung pagbenta mo, babayaran ka agad. So yung ginagawa ko, pinapautang ko. And then, syempre, pag utang na, may 2 piso ng tubo. Oo, Galing. ganyan. Kinabukasan yung bayad doon. And then, inisip ko na, siguro pagka-college ko, hindi ko na maranasan yung ganitong buhay. Mm. Yung ganitong estilo ng pagbebenta sa loob ng school. Mm. Mali pala ako. Doon pala, mas andun yung reality sa pag-college. Kaya yung ginawa ko, nakakahiya man na magbenta ulit sa school, di ba? College na yan. Tapos yung mga klase mo dyan is talagang, syempre may mga kanya-kanyang ano din. Mm. Kanya-kanya kayong grupo. Oo. Kaya ang ginawa ko is, doon nag-apply ako ng trabaho sa mall. Isang yung magtitinda lang ng mga, sabihin natin, yung mga takoyaki, yung sa stall lang, sa Oo. stall. Yung sa labas ng mga grocery store, andun yung mga stall na kahilera. So doon ako, after ng school ko, mag-start yung school ko sa college is 7 a.m. And then matatapos siya alas 6 ng hapon. Then yung duty ko is 7 p.m. Matatapos 10 p.m. And then pag 10 p.m. na yun, makakauwi ako ng alas 12 kasi nga kailangan mag-inventory, kailangan pa maglinis kasi ako ang closer. Kaya yun, ramdam ko talaga bro, yung hirap talaga. Yung pagiging yung ang hirap maging mahirap. Ganun. Kaya ayun, talagang naranasan ko dahil nga ganyan sila mama at papa, hindi nakapagtapos. Si Papa grade 2 lang siguro. Tapos si Mama high school, second year college, something like that. Siya. And then kita naman sa sitwasyon talaga namin noon. Kaya yun, talagang pinangako talaga sa sarili ko na talagang magtatapos ako ng pag-aaral. At magna cum laude pa. Bonus na lang yun, bro. Masaya kami dahil nga ang unang nakapagtapos sa amin is yung ate namin. Yung mas panganay talaga sa amin. Teacher yung natapos siya. Oo. And then, nung nakapagtapos siya, pumasa sa LET. Tapos, nagkaroon ng pamilya bago. Nabuntis siya. Mm. Di talaga tanggap nila mama at papa nun. Kasi nga, ganyan. Imbis siya yung inasahan namin na Para magtataguyod makatulong sa mga sa'yo. kapatid niya na maliliit pa nag-aaral. And then, ayun. Ayan na si Kalingap baby girl na pamangkin ko. Yan. And then, bale, mukhang blessing in disguise na nandito ako. Nandito ako sa opportunity na ganito. Mm. Bale, ako na yung talagang tumatayong susuporta sa kanila. Talagang sabihin natin kagaya kay Langga na breadwinner, ganyan. Ganyan na yung ginagawa ko ngayon. And pasaya ako dahil nga naranasan ko yung buhay noon. Oo. Diba? Naranasan ko kasi buhay mahirap. Yun. Kasi, Mahirap kaya nga, ang maging mahirap. kaya nga. And then, malaking advantage talaga sa atin. Di ba? Kasi, doon sina-challenge tayo. Di ba? Doon pa lang, Yes. maliliit pa lang tayo. Sinusubok na tayo kung paano tayo kalakas, di ba? Paano tayo katatag. Hindi sumuko talaga sa buhay. And then, pag halimbawa, andun ka na sa talagang sabihin mong tagumpay na, doon mo ma-realize na, ang layo na, di ba? Dampasan ko yung ganitong buhay noon. And then, ang sarap sa feeling na balik-balikan yung mga nakaraan na yun. Kaya para sa akin, inopen man ni Papa doon sa interview mo noon. Actually, wala lang talaga yan sa akin kasi nga, aside sa, medyo nahihiya ako. Ay, hindi man ako nahihiya. Kasi pinagdaanan mo yun, Oo. Wala lang. Part kasi yan ng buhay. Yeah. Diba? Sabihin natin normal yan. Pero para sa akin, gusto ko ibang tao na yung mag-share, ganyan. Ayaw kong mag-share ng ganyang buhay ko. Kasi baka sabihin, baka pinagdaanan mo pa. sabihin na kumukuha ng simpatya, ganyan. Since inopen ni Papa, so talagang, Totoo. yun naman totoo talaga.
Grabe pati ang iyak ni Papa mo. Siyempre, tatay mo yun. Pag nakita mo umiyak, ako nga, nalolo ako dun. Kaya nga, yun ang pinakamahirap, bro. Yung Believe makita ako. mo, makita Pero, bro, mo yung pamilya, yung magulang mo na umiiyak. yes. Siyempre, mas ano din sa atin, Oo. di ba? Okay lang sana kung kayo pamilya, di ba, Mm. magkita-kita. Mm. Yung daming tao, di ba? Yeah. Ang daming ano. So, talagang totoo talaga yung nararamdaman. Yes. Hindi na kaya. Ito lang bro, sasabihin ko sa iyo. Proud na proud ang magulang mo sa iyo, pati mga kapatid mo. Kaya tuloy mo lang yan, Roel, kasi napakabuti mong anak. Napakabuti mong charity vlogger. Mas talong na si Rachel sa iyo. Na Rachel? Proud din po ako. Yeah. Alright, so naririnig natin ang side ni Dudong Roel of Malala guys, no, na dati nung high school siya guys is kahit bawal, no, nagbibenta siya ng mga pang snacks or pag mag-recess nung high school kasi sa hirap ng buhay na pinagdaanan din nila dati, no. O, alam natin na bawal yun kasi nga may kantin na kalaban siya guys, no. Pero nag-push pa rin si Dudong Roel na makahanap siya ng diskarte at kikita ng pera para makatulong sa mga magulang niya. Kasi alam naman natin na yung magulang ni Dudong Roel of Malalag, si Kalingap Tatay Awi at saka yung nanay niya is hindi rin nakapagtapos ng pag-aaral. Kaya si Roel na rin ang dumiskarte sa buhay habang nag-aaral siya. And then ando na nag-aral na siya ng college, nagtrabaho din siya sa mall, no? Sideline talaga siya guys, no? Nagsusumikap. Okay? At naririnig natin sa pinag-usapan nila na nag-graduate yan si Dudong Roel na cum laude, no? Very proud talaga ang magulang dyan sa mga ganyang mga anak na nag-aral ng masipag, no? Masipag mag-aral at merong narating sa buhay. Kitang-kita naman natin ngayon guys, no, kung ano yung narating ni Dudong Roel. Alright, so wag na nating patagalin pa. Si Langga Rachel naman ang ating pakinggan guys. Alright, let's go. And then sa'yo naman, napanood mo ba yung vlog ko, di ba? Yung sabi sa'yo ni Papa mo. Po? Sabi sa'yo ni Papa mo, di ba? Sobrang proud sa'yo si Papa mo at talagang pinagmamalaki ka. Na Bakit parang po? parang ikaw daw yung yung ate na talaga, yung pinaka magulang na. Kasi ikaw na yung nagpo-provide ng mga pangangailangan ng kapatid mo, kay Papa mo. Tinatanong mo pa nga kung, pa, ikaw, ano ka dyan? Yung sa mga kapatid, may baon na ba? Yun, in-explain lahat ni Tatay Rizan sa vlog ko. At sobrang proud na proud yan sa iyo, si Papa mo. Kaya, panatili mong maging mabuting anak, ano? Opo. So, ayan. At dadako na tayo sa katanungan ni Tatay Awi para sa iyo, Rachel. Nung pinanood ko yung si Kalingap Awi na unang magsagot. Oh. Tapos si Papa pangalawa lang. Tapos ako yung mauna. Oo. Ano yun? Buti ka pa Ano yung palitan lang? Oh, palitan lang. Buti ka pa napanood mo. Sorry bro, busy kasi. busy. Okay lang. Okay. Sige po. Sa inyo po mang nagaling. Baka mabatok ako. May ubo ka? Ito yung Ayan, pakinggan mo ha. Pakinggan. Grabe tao kay Kuya Awi. Ang galing. pagmahal sa kanya. Anong galing? Ayun na, sinagot mo na. Hindi, ikaw po tatanong. Buti nga tapusin kayo dyan, no? Oo. Tatlong tanong po ang kailangan. Sige, yun. Tatanong. Tatlong tanong para I love you. Sabi ko, Michelle, kaya mo ba ang pagmamahal ni Ruel? Kaya mo ba tanggapin? Yes. Kaya mo daw tanggapin ang pagmamahal ni Ruel. Ay, oo naman. Oo naman Ano? po. Ano yung explanation mo dun? Kasi tatay na yun ha. Wala ko na explanation. Yeah. My God. Ano nga yung tanong? Oh. Kaya mo daw ba yung pagmamahal ni Ruel? Tanggapin. Tanggapin. Oo naman po. Kayang-kaya. Sa paano? Sa paanong paraan? Yeah. Eh di ko ano yung binibigyan sa akin pagmamahal. Mas bupunan ko pa. Wow. Oh, dako na tayo sa number 2. Uy, kinikilig ko. Si tita kinikilig. Oh, dako na tayo sa number 2. Sinakabahan ka ata. Marami pa sana akong Okay. gusto sabihin. May sasabihin ka pa. Okay na yun. Okay. Yun yung pinaka-point dun. Mm. Pangalawa. Ayun din. Kaya mo ba ang ugali ni Ruel?
Oh, kaya mo daw ba ang ugali ni Ruel? Kasi 'di ba ang isang tao may May tiyatago. may tinitingnan yan sa pag-uugali, 'di ba? Mga ganyan. Kaya mo ba ugali daw ni Ruel? Sabi ni Kuya Kalingap Awe. Paano? Ano bang ugali mo? Ano naman? Ayaw naman po. Kayang-kaya ang ugali. Sa paano? Kasi nga po, kapag mahal mo talaga ang isang tao, tatanggapin mo pa rin. Kahit na masama pa ang ugali niyan, kahit na nangangadug pa yan. Pero alam ko hindi naman niya yung gagawin kasi kakadugon ko din siya. Pero tingin ko Hindi naman siya nananakit ng babae. Kasi pag siya nananakit, sasaktan ko din siya. grabe. Okay. Oh, pangatlo na. Ugali ni Ruel. Oh. Ano na? Yan lang, isip mo na. Ano eh? Atwal. No, wala naman. Kito, no, Walang scripted to. Dire-diretso to. walang kikito. Walang cut to. Ay, ano, ugali no? Oh, gali. Yung pagmahal, ano ba? Tapos yung ugali. Ugali. Ay, may isa pa. Pagmahal, marunong yung ugali. Mahirap nga. Talagang tanong mo, talagang manunong ba? Palalim. Oh. Hindi, basta ba? Tatanong mo nga, dapat, ano siya, pumasok na, hindi iba yung tanong mo. Opo, iba. Dapat, ano siya, dapat, talagang, ano, kung saan ka ba, mapasok mo. Opo. Anong yung una gani? Tagal naman. Tagal, ano yan, kaya bang malin? Oh, malin at ugali at ano yung pangatlo po? Pangatlo, last. Ito, last. Wala mo kayong last. Ikaw yung natapos kasi sinantok na ako. Ito na. Yeah. Pangatlo. Okay, pangatlo po. Pangatlo, tanong kang Persin na, kaya ba niyang tiisin hanggang sa ano ba, hanggang ilang buwan, ilang taon? Kaya Hanggang dulo. Hanggang dulo. Kaya ba niyang ang ugali ni Ruel matiis niya? Yeah, yung tatlo po. Okay na. Okay na. Yan. Kaya ko bang matiis yung ugali niya? Yeah. Kung kaya mo daw tiisin yung ugali ni Ruel hanggang dulo, hanggang sa buhay ng anak. Oo naman po. Paano? Kasi nga po, 'di ba, sabi ko nga po, kapag mahal mo, tatanggapin mo pa rin kahit ganun siya. Kasi nga mahal mo. Kahit pawala na yung time sa'yo, Oy. tatanggapin mo pa rin. Paparinig ah. Kasi nga, mahal mo. So, ayun na nga guys, naririnig na natin yung side ni Langga Rachel, no? Sa mga katanungan ni Kalingap Tatay Awi as a magulang ni Dudong Ruel, no? Naririnig natin na lahat ng mga tanong ni Kalingap Awi is nasasagot ni Langga Rachel na buong-buong niyang tinatanggap si Dudong Ruel kahit masama pa daw ang ugali or pangit ang ugali or etc. tatanggapin niya kasi nga mahal na mahal daw niya si Dudong Ruel of Malalag. Alright? So, wag nating patagalin pa. Dito naman tayo ni Dudong Ruel of Malalag. Alright? So ayan. Dadako na tayo kay Ruel. Siyempre. Si Ruel naman. Siyempre si Sila Ruel, naman. sigurado, mahaba-haba to eh. Oo nga. Pero, grabe. Sa totoo bro, hindi ko napanood yan. Hanggang ano lang ako, siguro 1/4 lang ng ano dyan. Busy. Oo, hindi Okay ko lang natapos. Pero ngayon talagang, may mga tanong pala dyan. Doon ko nalaman sa mga comment ng live ko. Ayun na. Ikaw naman. Tatay Rizan. Ikaw naman para kay Ruel na katanungan. Hirap pa. Matinik yan. Ano po yung tatlong katanungan niyo po para kay Ruel? Ay, hirap. Mahirap. Ano yung... Tatlo lang po yun. Tatlo lang yan. Bigla man, Oo. Walang sabi-sabi pa eh. walang sabi. Yun ang maganda, walang script. Pero okay ba? Sabi ko na okay? Okay. Okay lang. At alam ko mahihirapan sila kasi galing po yun sa inyong tanong. Oo, siyempre yun. Siya din, okay sila, di ba? Opo. Masaya sila, masaya. Oo. Okay, break na. Ito na. Okay. Kana. Sa akin man, tatanong, ikaw ba, Ruel, kaya mong, kasi bata pa yung anak ko, kaya mong matisan yung pag-uugali niya na hindi man natin makaalis sa, sa tao baga na may, siyempre pag may sumpong, kaya mo bang mapagtisan yan? Opo. Yan. Kaya mo daw pagtiisan si Rachel.
Siyempre, mga babae, may mga sumpong yan eh. May ano tawag? May toyo. Vincent, wala naman. May dahilan kasi minsan. May dahilan. May dahilan. Kasi mamaya, Okay. mamaya ka na mag-defend ka. Di para sa akin, di ba? Oh. Di ba? Kaya Titay, maging seryoso tayo, titay. Bakit kami sasagot? Ayan. Sige. Hindi, ang ano kasi dito, yung question dito is, kaya ko bang tiisin yung pag-uugali ni Langga sa ganitong edad, di ba? Kasi nga sa ganitong edad, yun ang in-explain ko kay titay noon. May mga stages of development ang bawat tao, di ba? May kailangan silang ma-experience ganitong bagay kasi nga according to their ages, di ba? Si Langga, 17 years old. So alam ko na talagang yung ano niya, yung pag-uugali niya is talagang sabihin natin na talagang paiba-iba, di ba? Minsan masaya ganyan, tapos bigla-bigla na lang ano. Ramdam ko man, naranasan ko man. So para sa akin, talagang iintindihin ko siya, kaya kong tiisin. Siyempre, no? Kung makakaya mong tiisin, siyempre kaya mo ding intindihin siya, no, sa kanyang sitwasyon. Pag kaya mong tiisin, kaya mong malin. Yun. Yes. Ba't Yeah. unahan mo ako, bro? Kaya bro, ganyan no. Bali iniisip ko na din na magiging challenge ito sa akin. Kung paano siya suyuin, paano ibalik yung dating loob niya. Paano magiging masaya siya ulit sa akin. Kaya ayun, kayang-kaya ko. Kaya mo ba talaga? Kaya nga ginagawa ko ngayon, di ba? Okay. Ito na, pangalawa. Sige na. Isan. At pangalawa, magagawa mo bang hindi mapabayaan yung anak kong yan? Second question. Hindi mo daw mapapabayaan yung magagawa mong hindi pabayaan. Si Rachel, siyempre, tatay yan. Ano yan? Maskulado. At Sure. saka, pag sa anak, ganun talaga. Anong masasabi mo, bro? Siyempre bro, kayang-kaya ko. Kayang-kaya ko, hindi siya, siyempre, sabihin man natin na may iwan, di ba? Or pababayaan. Dito nga tayo nakasuporta sa kanya, di ba? Andito tayo sa likod niya or nasa harapan niya. Besides, kay Langga. Kaya, ayun, yun ang pangako ko kay Langga na talagang, siyempre, hanggang sa dulo, di ba? Kung ano yung mga pinapangako natin noon. Saksi ang mga batbang tao. No? Saksi kayo, pamilya ni Langga. Kung ano yung mga pinangako, binitawan natin salita dito. Lahat ng yun talagang, siyempre, totoo pa rin natin. No? Kasi nga, may pinaghawakan tayong salita. No? At yun ang, kalakasan din ni Langga, yung mga sinasabi natin, di ba? Yeah. Yan yung mga nakatatag sa isip niya. Kung anong mga gagawin ko, di ba? So, syempre, wag natin siyang biguin. Kaya, yun ang maipapangako ko. Talagang hanggang dulo. Paglalaban ko at hindi ko siya iiwan. Okay? Pangatlo na. Pangatlo na. Ano dito? May nagbubulong sa likod ni Kevin. Pangatlo na. Magpabayaan. Pangatlo tayo. Iwas ka ba? Iwan. Sagot ko niwas ka ba? Parehas na tayo. Pag yung Iwan pangatlo ka ang ba? naghihirap eh. May iwan daw yung Pangatlo tayo. May papangako mo ba sa akin na hindi mo sasaktan yung anak kong yan? Yay, Syempre, may papangako ko. Di ba? May papangako ko na hindi ko siya sasaktan. Di ba? Kahit man sabihin physically or emotionally. May papangako ko talaga yan. Kasi nga, alam nila sino yung nakakasama ko, pamilya ko, kung anong ugali ko, di ba? Di ako yung taong yung talagang yung pisikalan talaga na ganyan. Syempre, lumaki tayo bilang isa mabuting pamilya, di ba? Lumaki tayo kung paano tayo inaaruga ng mabuting pamilya. Yeah. Masabi ko mabuting pamilya talaga yung belong ko ngayon. Kasi nga nakikita naman nila, bali reflection kami kung anong ugali ng mga magulang namin. Yeah. Kaya ngayon, wala talaga akong nakikita sa mga magulang ko, yung pisikalan, wala talaga. And meron mang mga misunderstanding, mag-uusap sila silently or wala kami. Kaya ganun pa lang, talagang na-adapt ko na yung ganoong ugali na halimbawa may kunting problema. Kaya yun ang talagang masasabi ko at maipapangako ko, ma-assure ko
papa ni Langga na talagang hindi ko sasaktan si Langga. So, yun na nga guys, no? Naririnig natin yung side ni Dodong Roel. Nasagot niya lahat yung tatlong katanungan ng tatay ni Langga Rachel, no? Ang sabi niya is, hindi niya kayang saktan si Langga Rachel, no? Napakamahal ni Dodong Roel si Dodong Rachel, parang till death do us part, right? Yun ang pinaghahawakan ni Dodong Roel. Kung ano yung mga binibitawan niyang salita, yun, pinanindigan niya. Kasi alam natin yung age gap nilang dalawa, guys, no? Malaki ang agwat ng edad, mas nakakatanda si Roel kaysa ni Dodong, ni Langga Rachel, no? Alright? So hanggang dito na lang ang ating reaction video for today, guys. Maraming salamat sa inyong lahat. Sa mga hindi pa nakasubscribe ng aking munting channel, pa-subscribe naman tayo, guys. At paki-like at paki-hit yung notification bell, guys, no? Para updated kayo sa aking daily upload and then daily live streaming reaction every 6 p.m. Pilipinas time. Alright? Hanggang dito na lang, guys. Janitor sa Europe is signing off. Hindi gwapo, pero may itsura. Bye-bye, everyone. God bless.